God. We worship you. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat po ng bawat isa, patuloy po tayong pumikit at hindi po natin ang pasensya. Bago po tayo umawit sa Lord, may gusto lamang po ako share sa inyo about sa song natin. Marami kasing bago ngayon, baka hindi alam ko anong meaning ng song. And it's entitled The Alabaster Jar. And basahin ko lang po. It's, the alabaster jar can also symbolize giving God our best and our all. Ito yung story po kung saan yung isang babae na binasag isang sobrang mamahaling perfume sa paanan po ng Panginoon. Amen. Siguro yun yung perfume na it's worth yung kanyang annual wage. 1 year na sahod niya na pangkabuhayan niya sana. Ang pinili niya po na basagin sa paanan po ng Panginoon. And sa atin po, ano po ba yung mga alabaster jar natin? It may be not expensive as that perfume, tama, na isang buong sahod natin. Pero ano ba yung nasa puso natin? Ano ba yung, hindi man yan material, pero ano yung pinagdaraanan natin? We can break it at the feet of Jesus. Pero bago po yun, gusto po ng Lord na makita po sa atin that we are sincere, na lumalapit po sa Kanya, asking for forgiveness. Amen po. At sa ganung paraan po, tayo po ipagpapalain po ng Panginoon. Sa oras po na to, as we break all of those at the feet of Jesus, let's repent to our sin. Kasi ganun yung babae, makasalanan siya kasi yun yung binasag niya. Siguro sa story na yun, yung jar na yun nagsisimbolize ng kasalanan niya. Babasagin ko to sa paanan ng Panginoon. At sa oras na to, ganun din po yung gawin natin. Ano man po yung mga kasalanan na yun, basagin natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy po kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa iyo. Patuloy po kami na lumalapit sa iyong paanan, Lord. Binabasag namin lahat po ng mga kasalanan ito. Sige po, isipin natin lahat ng mga kamalian na nagawa natin from the past week o sa buong taon dahil ngayon ka lang naka-attend ulit. Lord, nilalagay namin ito sa iyong paanan, Panginoon. Patawarin mo po kami at linisin ng iyong banal na dugo, Lord. We decided, Lord God, to stay at your feet right now, O God. Hallelujah, Jesus. And right now, Lord God, we continue to acknowledge the presence of the Holy Spirit to come and fill this place, Lord. Come and fill our hearts as we surrender everything to you, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagtanda ng pagsuko sa Panginoon. Sa lahat ng mga nag-i-struggle, sa lahat ng mga may mga problem, kung yun yung alabaster jar model, yung feet ng Lord ay open para ilagay mo lahat ng yung mga bagay na yun sa paanan niya. In the name of Jesus. Hallelujah. And as we sing this song, patuloy na i-offer natin lahat ng mga bagay na yun sa Panginoon. And it will become meaningful to you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Lord, na hindi mo tinitingnan kung gaano kalaki yung kaya namin i-offer. Pero tinitingnan mo yung puso namin, Lord. Less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. And like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me,
Just lift your hands and voice to the Lord because He is worthy. He is worthy to be worshipped. Oh, He's worthy to be praised. For the last time, sing. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hi, Lord. Pwede po bang patuloy natin itaas yung mga kamay po natin sa ating Panginoon? Lord, you are so worthy, Lord God. Sobrang dakila mong Diyos, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Thank you, Lord, na meron kaming Diyos na katulad mo, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa katapatan mo sa amin. And Lord, we pray ng bawat sa amin, Lord God, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong oras, sa oras na ito, Panginoon. At maging karapat-dapat din po kami na lumapit para sa aming bansa, Panginoon. Lord, sa oras po na to, patuloy po, Ama, na nilalapit po namin yung aming bansa sa oras na ito, sa pangunguna po ng prayer po ni Sister Bona. Tayo po'y manalangin sa ating bansa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord God, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. At I pray, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, yung bansa, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong throne, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, dalangin ko po yung bansa namin sa mga nakakaranas, Panginoon, ng kahirapan, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na lumalaganap, Panginoon, Lord God. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. At I pray, Panginoon, yung nakakaranas, Panginoon, ng
iba't ibang temperature, Panginoon, sa pagbaha, sa tag-init, Panginoon, Lord God. Ikaw po yung kumilos, ikaw po yung manguna sa amin, Panginoon. At I pray, Panginoon, dalayan ko rin, Panginoon, yung bansa namin, Panginoon, yung sa pamumuno, Panginoon, ng aming presidente, Lord God, mula sa pinakamababa, Panginoon, hanggang sa pinakamataas, Lord God. Ikaw po, Panginoon, yung makita, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na totoong pananampalataya sa iyo, totoong makita ka, Panginoon, Lord God, at makakilala rin sila, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, yung mga disciple mo, mga Rowanians, Lord God, na I pray makita nila kung paano ang kahalagahan, Panginoon, yung kalooban mo, Panginoon, yung mangyari, magkaroon sila ng spiritual leads, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pag-share namin ng gospel, Panginoon, makikita nila, Panginoon, na may totoong vision, Panginoon, nang galing sa iyo, yung kalooban mo, Panginoon, na mangyayari, Lord God, hallelujah. At I pray, Panginoon, na magkaroon rin sila, Panginoon, ng salvation, kaligtasan, Panginoon, yung buong bansa, Panginoon, yung Pilipinas, Lord God, lalong-lalo na po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na ikaw yung maghari, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, na naniniwala kami, Panginoon, na magkakaroon, Panginoon, ng pagbabago, Panginoon, Lord God. Makita ng bawat isa yung vision mo, yung kalooban mo, upang sa muli mong pagbalik, Panginoon, ay maging handa kami, Panginoon. Magkaroon kami ng kaliwanagan, Panginoon, ng totoong kaliwanagan sa pananampalataya sa iyo, ang totoong pagkakilala sa iyo, yung pagkakaroon, Lord God, ng anumang hadlang, Panginoon, mahadlang sa bansang Pilipinas, Panginoon, yung pagkakaroon ng Diyos-Diyosan, Lord God, I pray, hawakan mo po ito, at ikaw po, Panginoon, siyang manguna, Panginoon. Ito po aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Ayun pa, meron lang pong magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin yung bawat katabi po natin? Sabihin po natin, masaya ako, nakatabi kita ngayon. Na-realize ko lang noong kanina habang nag-worship tayo, nag-meet na yung first service saka second service. Ngayon ko lang na-realize, nagkikita na kayong muli, pati yung mga bago po natin. And also, we'd like to acknowledge po yung mga bago natin kasama. Welcome back, Kala. May nakita ko nasa na yun? Ayan, kala Cosme, kala Mac, ayan, welcome back sa kanila. Kala Daniel, ayan, hello po sa inyo. Sa kapatid din ni Rose Ann pala, yun. Sino ba? Baka may nakalimutan ako, baka di ako may Ayun, si Kuya Jensen din. Si Jem. Pre, nandiyan ka pala. Ayun, praise God. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. And request lamang po na ating ushering team na tayo po ay mag-move forward dahil meron pa po tayong mga dadating ng mga kapatid. Kaya po mag-move forward na po tayo. And po, may mga vacant pa po tayo sa unahan, sa second line. Sige po, parang awa nyo na. Paki-assist na lang din po na ating ushering team. Ayan, and welcome din also kay Francilio Reyes, invite by Sister Myrene. Ayun, praise God. Ayun po siya, ayun. At sa ating mga kasama na nasa online, hello din po sa inyong lahat. Kala Sister Joy, kala Ate Elsie, and many more na nasa online po. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayun, and isang bagay din po. Ano po ulit yung topic natin last week? Ano yung topic natin last week? How to be financial. Dahil dyan, bago tayo dumako sa ating tithes and offering, may request lamang po ang ating finance team po, no? Huwag nyo daw pong lukutin. Huwag nyo pong, pag naglagay kayo ng tithes, nakaganito yung sobre. Kung hayaan nyo pong na nakaganito lang, okay po, ilagay nyo po lang po yung laman sa loob. Huwag nyo naman po masyadong ganunin. Ano pa, request po ng ating finance team. And also, meron po yung laman na susulatan sa loob. Iyon po ay inilagay nating finance team para po sa inyong mga prayer requests regarding to your finances. Pinagpipray po yan ng mga sharing team, and also yung lagay po natin mga names natin about our tithes and offering. And sa mga kasamahan din natin sa online, baka makalimutan ko, meron din tayong online na
tithes and offering po, no? Pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating finance head kay Pastora April po. And sa lahat na mga gusto mag-pledge sa ating church po, sa lahat may mga cheerful heart na pagbibigay po sa ating iglesia, ito po ay binibigay natin para kay Nino? Para kay Lord. Di po natin ito binibigay para kay Pastora, ano po? Hindi po, wala po kaming nakukuha. And also, maraming salamat sa lahat ng tumulong na maglinis po, mag-ayos ng church natin. Nakikita nyo, wala ng star sa taas. Praise God, dahil po napaka-skilled na ating mga kasama kahapon. Maraming salamat, Lord, sa faithfulness. And welcome back sa ating unang tahanan. Amen po. Amen. Dahil po dyan, tayo po ay dadako na sa ating tithes and offerings. Tiyatawagan po si ating speaker for today, Sister Angeline Oracion. Palakpakan natin si Lord sa kanyang buhay. Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa ating series sa tithes and offering. Sige po, paki-flash po yung. Ang series po natin ngayon sa 10 reasons why tithing does not work from some people. Tithing does not work for some people because it is not an acceptable offering. Ang layunin po ay upang mahikayat ang bawat isa na maging tapat sa pagkakaloob. Next po. Bali, dito na lang po ako mag-explain sa three reasons why offerings are not unacceptable. Tatlong dahilan daw po pala, kaya hindi tayo, kumbaga parang hindi tinatanggap ng Lord yung tithes and offering natin kasi may tatlong reason kung bakit. Yun daw po ay una po ay unrighteous lives of the giver. Pangalawa po is secretly worshiping the gods and not having given in proportion to what we receive. Sabi po dito, sa ilang mananampalataya daw po, mahalaga na ang alay ay nagmumula daw po sa ating mga puso. So, ito po is utos talaga ng Lord. So, I pray po sa bawat isa na maging faithful tithers po tayo sa ating church at para po sa ating mga finances na kailangan. Sige po, let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa umagang to na binigyan mo kami ng magandang mensahe upang matutunan namin kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi mo tinatanggap ang aming mga ikapu. Lord, I pray sa bawat isa na maging faithful tithers at hallelujah, Lord. Salamat dahil binigyan mo kami ng blessing sa araw na to. Dinadalangin ko to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, gusto niyo ba ako kumanta? Ayan, praise God po. Sige po, habang lumalapit po ang ating mga kapatid sa kanilang for tithes and offering. Again, sa ating mga kasamahan sa online, meron po Pastora April. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord sa umagang ito. Praise God. Dahil po dyan tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pong gawain, which is about sa, anong topic natin ulit? Ayun, very good si Pastora. Si Pastora narinig ko lang. How to be financially blessed. Part 2 na po tayo. Kung last time natutunan natin na dapat tayo ay magtrabaho. Wag daw pong tatamad-tamad. Mag-work hard. Amen po. Ano kaya matutunan natin ngayon? Sige po, welcome po natin ang ating pastora. Palakpakan po natin ang Lord sa kanyang buhay. Amen, amen. Sino masaya nandito tayo ulit? Ayan. Pero tayo po ay hindi magtatagal dito sa ating lugar. Mamaya, ma-explain natin yan. Pero bago yun, gusto ko lang munang pasalamat. Ay, by the way, hello po pala sa mga bago, sa mga matatagal na, sa mga sino first time pa lang nakatuntong dito. Ayan, sila Kuya Jay. Ayan, nahirapan ba yung ganun-ganun sa gilid? Ayan, papalagyan po natin yan ng tambak para po maging maayos. Pero, sorry, hindi na. Wait lang. Okay. So, gusto ko lang po magpasalamat sa mga gumawa po dito sa ating church. Kung alam nyo lang po yung itsura nito,
Talagang hindi po talaga tayo pwedeng maggawain dito. Pero meron pong mga matatapang na nagbuwis ng buhay na inakyat po ang ating mga bubong. Para po, kaya makikita nyo wala na tayong stars. Dati may stars yan, pero ngayon wala na. Yan, meron pong mga, kaya pinapaano ko yung mga pictures nila. Ayan. Para makita natin yung mga naglinis nito. Nag-ayos ng lahat, naglipat ng mga gamit. Ayan, pakita lang natin ng slide. Ayan, sige, isang mabilis. Sino ba yon? Ayan, thank you Lord sa buhay ng mga taong to. Sige, isang mabilis lang. Ano ba? Ayun. O yan, o. Sino ba yung mga yan? Ayan, sila Kuya Julio, sila Kuya Joey, sila Kuya Jeff, lalo na, alam niyo ba, tumutulay dyan yan. Sila Kuya, ayan, kitang-kita. Grabe yung effort nila. Sila Ezra, ayan, inakyat nila yan, tinapal-tapalan nila. Meron pa ba? Ayan. Mga naglinis sa church natin, sa mga, nakabagsak po yung ating lona sa gilid, pero inayos po nila. Ayan, tingnan nyo, ang taas, oh. Ayan. Si Ate Nova ba yun? Nasaya-saya ni Ate Nova. Ayan. Okay, thank you, Lord. Thank you sa kanilang mga buhay. Ano, kita nyo yun? Ayan, ang tataas. Salamat po. Ayan, sila Kuya Marco. Dito ba sila? Ayun. Tsaka si Kuya Jason. Si Kuya Jason nandyan. Wala sila. Nanakit yung maghapon kami dito kahapon. Ayan, syempre. Ha? Si Kuya Jay, ayun, wala sila. Sorry, iba tong ano na to. Hindi ko kasi sila nakita. Pero may picture si Pas A. Nasa kabila kasi yun. Ayan sila. Yung mga gumawa doon sa kabila. Alam ko may picture dyan eh. Paano na rin. Ayun. Ha? Tsaka sa mga nagpamilya, may mga bulong-bulong. Ayan sila. Thank you po, thank you. Ayan, yan. Sabi nila talaga tumutulo daw talaga pawis ni Kuya Jay kahapon. Kinukwento nila sa akin eh. Basang-basa. Tsaka si Micah, ayan. Tapos sa mga nagpamerienda din, ayan. Salamat po, salamat sa inyong mga tulong. Nakakatuwa na, ayan o, diba? Napakasisipag nila. Kahit na anong ginagawa ng kaaway sa church natin, mas lalong nahahayag yung glory ni Lord, di ba? Kasi nakikita mo, nagiging united yung church, di ba? Nilalabas lahat ng meron, anong maibibigay ko, anong maitutulong ko, binibigay ng lahat. Kaya talagang hindi papatinag ang ROA. Amen? Amen. Naniniwala ako, natutuwa din ng Lord sa bawat isa. Kaya gusto niya rin tayo i-bless. Kaya ang message natin ngayon ay how to be financially blessed. So, konting review lang. Sige, tayo tayong lahat bago tayo mag-pray. Paki-flash po yung PowerPoint. Sabay-sabay nating basahin para ma-review tayo kasi yung iba, hindi pa nila to alam. So, ito lang. How to be financially blessed series. Ano po yung ating objective? Mapagpala sa pinansyal upang makapagpagamit sa kaharian ng Diyos bago siya bumalik. So, bakit daw tayo pagpapalain financially? Para saan? Para makapagpagamit. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, bakit 2 to 3 months lang tayo? Kasi gusto natin ng more souls. Amen? Gusto natin ng larger net. Gusto natin ng mas malaki. Para saan? Para mas madaming kaluluwa ang maakay natin bago bumalik ang Panginoon. Sino po gusto na makapag-akay ng mga kaluluwa? Magsabi po ng amen. Amen. So ito, magiging maliit to kapag dito tayo and looban to. So kailangan talaga nating lumabas para maabot natin sila. Ang isda hindi lalapit sa lambat. Tama po ba? Tayo ang mangingisda ang naghahanap ng isda sa dagat. Amen po ba? Amen. Sino gusto maging soul winner sa atin? Amen. Ayan. So, dahil dyan, syempre, kailangan natin ng finances. Kaya ito yung message natin. Amen? Next po, ano yung nakalagay dyan? Hindi ito prosperity teaching para yumaman at maging komportable sa buhay sa lupa dahil ang tunay nating tahanan ay ang langit. Next po. Ano yung nakalagay dyan? Ito ang ROA Church Goals, makapag-provide sa sariling pamilya o future family. Kasi ito nga yung nakita natin, sino po sa atin yung gusto naman talaga maglingkod, kaya lang may mga problema sa pinansyal.
Kaya kailangan magtrabaho, kailangan gawin to, gawin yan, kaya hindi makapag-serve. Pero ito ay message na binigay sa atin ni Lord para makapag-serve tayo ng buo yung ating puso. Ayan, wala tayong inaalala masyado. Konti lang, konti lang. Amen, ayan. Ano pa, makapag-provide sa pangangailangan ng church. Ayan, so nakita naman natin ang daming pagawa. Ito, tambakin, ito 80,000, yung buong 83,000. Ano pa, yung daan, papaano natin kay Mayora. Bukod doon, yung, syempre, ano natin to, kasama to sa, ano natin, kahit na magkaroon tayo ng church sa ibang lugar, syempre, may home tayo. Amen? So, syempre, papagawin pa yon. Saan natin kukunin lahat yon? Ha, naalala ko may nagsabi sa akin, sana may mother church tayo, kaso wala tayong mother church. 'Di ba? Kanino kukunin po yung finances? So, tingnan mo yung katabi mo, sa atin. Sa atin. Kaya magpayaman tayo. Para maraming bahay ang mga kaluluwa. Amen? Yung mga anak ng Diyos, maraming bahay. Amen po. Alam nyo, madaming kaluluwang naghahanap ng bahay. Bigyan natin sila ng bahay. Congratulations! May pabahay, di ba? Ang ROA. Spiritual family, spiritual house. Amen? Amen po. Ano pa? Makatulong sa mga pangangailangan ng kapatiran. Yan, sino gustong makatulong pagka may mga kapatiran tayong may sakit, pag may nanganak, di ba? Ang sarap kaya ng nakakatulong. Sino gusto nun? Amen. At makapaghayo at makapagtayo ng church sa malalayong lugar. Kaya ito ay nangyayari sa church natin kasi ini-steer up o nile-level up ng Lord yung faith natin. Mangangarap kang magtayo ng church sa ibang lugar, eh yung main church nyo nga, hindi ka magkaroon ng pananampalataya na kaya kong gumawa. Nagigets po ba natin? One step at a time. Ngayon pa lang, yung main church nyo, uunahin ko ipagawa yung main church nyo. Magtitiwala ka ba? Ngayon pa lang, ibigay na natin yung faith natin sa Kanya. And then God will do more. O sige, bibigyan ko kayo ng church sa Malolos. Bibigyan ko kayo ng church sa Pulilan. Bibigyan ko kayo ng church sa China. Bibigyan ko kayo ng church sa Italy. Parang ayaw nyo. Ayaw nyo? Parang hindi kayo masaya sa sinasabi ko. Sino gusto magkaroon ng church sa saan ba yung mga, natin, sa US? Diba? Saan pa? Sa Europe? Saan nyo gusto? Sa Korea? Tapos ikaw yung magpapastor doon. O, diba? Kailangan unahin natin yung main church. Diba po? Amen? Main church pa lang magkaroon na tayo ng faith. Amen po ba? Amen? Kaya ganito yung mga message natin. Sige po, kaya sa oras na to tayo yung manalangin. Hallelujah. Lord, patawarin niyo po kami kung nawawalan po kami ng faith o hindi pa ganun kalaki yung faith namin to believe for more sa kung anong kaya mong gawin personally sa buhay namin, maging sa aming church. Lord, sa oras na to, gamitin mo ang mensahe na ito upang tumaas yung pananampalataya namin at matanggap namin yung kagaano kalawak yung kaya mong ibigay sa amin na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Alisin mo yung takot sa oras na to. At higit sa lahat, alisin mo yung maling pananaw namin sa pera, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, lahat ng mga kasakiman, lahat ng mga, lahat ng ka-selfishan, pagiging makasarili, Panginoon, tanggalin niyo po lahat sa oras na to. Gawin niyo po kaming givers, gawin niyo po kaming generous, gawin niyo kaming cheerful givers, Lord God. Hallelujah. Upang kami ay totoong mapagpala. I rebuke, Lord, sa oras na to, yung sumpa ng poverty, Panginoon, in the name of Jesus. Makita namin, Panginoon, kung gaano mo gustong pagpalain kami, kung magpapagamit lang kami sa iyo para mapagpala ang iba. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe. Hallelujah. Patuloy ka pong mataas. Holy Spirit, ikaw po ang magturo sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po. Tayo po ay makakaupo na. At ang topic po natin for the first part of how to be financially blessed is understanding the biblical financial principles. Sabi ko nga po last week, kailangan maintindihan natin muna yung mga biblical principles. Sino gusto ulit magkaroon ng pera?
Amen. Parang malungkot kayo, parang ayaw nyo, wag na lang kaya. Sino gusto magkapera? Amen. So, kailangan ba, para magkapera tayo, kailangan meron tayong kaunawaan kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa salapi. So, natutunan natin last week sa lahat na nandito last week, ano yung natutunan natin? Ha? Yung ayaw magtrabaho, wag kumain. Ayan, natutunan natin na the ground is cursed. Amen. Ang pagtatrabaho ay hindi masama. Ito ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na maging masipag tayo sa trabaho. Lalo na ang mga... Sino? Mga tatay, yes. Ang mga lalaki. Ayan. Saan po ba yung mga lalaki natin? Parang nawala bigla. Nawala po ba yung mga lalaki? Ayan. Nagtatrabaho na po ba yung mga lalaki? Naghahanap na. Ayan. Nagsisipag na. Okay. Okay lang yan. At least natututo tayo. We're trying. We're applying. We're doing our best. Gagamitin naman ng Lord ang bawat isa. Kasama kayo niya. Amen po ba mga tatay? Amen. Okay. So ano na yung part 2 natin? May tanong po dito. Sinong gustong maging mayaman? Sino gusto ng kotse? Sa mga may kotse, sinong gustong magpalit ng kotse? Sa mga may motor, sino gusto magkaroon ng ibang bagong motor? Iba mahilig sa motor eh. Bagong tricycle, ano pa ba? E-bike, di ba? Sino gusto ng e-bike? Ayan, okay. Ano pa? Sinong gusto ng sariling bahay at lupa na maganda? Amen. Parang nalalata kayo. Pagod pa ba kayo? Yugyugin mo nga yung katabi mo, baka tulog pa eh. Gising ka na ba? Gusto mo ba yumaman? Sabihin mo, dali! Gusto mo ba yumaman? Makinig ka mabuti. Baka lumipad yung pera mo. Huwag mo paliparin yung utak mo. Ayan, ano pa? Ayan, sino gusto mag-tour sa ibang lugar, ibang bansa? Yes. Sino gusto niyan damit, latest edition, mga sapatos? Ayan. Sino gusto niyan? Amen. Ayan, okay. So, ang title natin ngayon ay, ayun na naman tayo, parang last week lang eh, no? Sino ulit yung mga nag-amen? Kasi ang title natin ay, wow yan eh, wow ba? Tama yung pronunciation ko. Wow, hindi ko alam. Wow. Paki-search nga, hindi ko alam yung tamang pronunciation. Ayan. Basta yun na yun. Wow. Paki-search nga. Please, hindi ko alam ka talaga. Di nasama sa research ko. Woo o wow? Ha? Wow. Wow. Ayan, wow. Sige nga lahat tayo, wow. Wow to the rich. Ayan. Wow. Ayun. May pa-pronounce. Wow. Ayan. Thank you sa pronunciation, Google. Thank you, Google. Ano ibig sabihin ng wow? Wow ba yan? Wow? Hindi po. Ang ating keywords ay, basahin natin yung objective, huwag magkaroon ng maling motibo sa pagpaparami ng pera. Yan yung matututunan natin ngayon. Ang keywords natin ay nasa Lucas 6:24. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. So ano yung ibig sabihin ng wow? Kahabag-habag. Kahabag-habag. Kahabag-habag daw ang mga mayayaman. So ito yung second principle na gustong ituro sa atin ni Lord. Hindi dapat natin ninanasa ang maging mayaman sa mata ng mundo. Pastora, talaga, nahimik sila oh. Talaga ba, Pastora? Bakit naman? Itong message na to ang magtuturo sa atin. Ito ay prinsipyo ng Diyos
na hindi tayo dapat umaasa, nangangarap na maging mayaman sa mata ng mundo. Ito ay alam ng kaaway. At ngayon, very talagang sikat sa social media, sa lahat ng mga taong nakakasalamuha natin, na dapat para maging karespeto ka, dapat para igalang ka, dapat para mataas ang tingin sa'yo, dapat may pera ka. Tama ba? Pag may pera ka, hindi ka nila mamaliitin. Ha? Diba? Pag may pera ka, kahit anong gusto mo, makukuha mo. Ganyan sa mundo. Kung gusto mo ng kung ano ba yung gusto mo sa buhay? Tatapakan. Ang lalim ng hugot. Pag wala kang pera, tatapak-tapakan ka lang. Tama ba? Ganyan sa mundo. Kaya dinidesire natin yung pera. At yan din yung alam ng kaaway. Kaya niya tayo, ayan, alam ng kaaway ang kayang gawin ng pera sa atin. Ito ay panlilin lang ng kaaway para maghangad tayo ng maghangad ng pera. Ano ang ginagawa ng kaaway? Sino dito, pag nag-scroll ng Facebook, nakita niya, uy, may bagong cellphone yung kaklase ko. Uy, sana all, nag-a-abroad para magbakasyon. Uy, sana all, merong 2-story na bahay. Sana all, lahat na pupuntahan. Sana all, lahat ng nakukuha niya, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Sana all, di kayo no, di kayo no. Sino ganon? Diba? Sometimes yung iba, nagpo-post sila, hindi naman talaga, meron talaga para magyabang. Tama ba? Merong gustong magyabang. Pero merong masaya lang din naman na nagpo-post sila ng mga bagong gamit, bagong, alam mo yun, mga na-receive nila. Pero yung mga tao, dahil nga ini-implant ng kaaway sa utak natin na dapat may pera ka, nagkakaroon tayo ng inggit. Na ikaw, gusto mo rin nun. Ginugusto mo rin kung ano yung meron sila. Sana ako din. Sana may ganyan din ako. Di ba nakukuha po ba natin? Kaya anong nangyayari, nagiging gahaman tayo sa pera. Pumapasok tayo sa mga online sabong. Online casino. At ito yung latest ngayon ang alam ko. Scatter. Sino nakakaalam nito? Ang tahimik nyo ah. May kinakausap ba si Lord? Pumapasok sa mga tong-its. Weteng. Mahjong. Online casino. Ano pa ba? Loto. Di ba? Gusto natin ng pera. Bingo. Libangan lang naman. Sa una, libangan. Ano nangyari? Na-addict. Hanggang sa, alam nyo po, ito bago to. I never teach money. Alam nyo yan, di ba? For ilang years na nagturo ako as pastora, hindi ako nagtuturo sa pera. Natatakot ako sa topic na to. Pero nung nakita ko yung ginagawa ng kaaway, talagang hindi pwede, kailangan malaman ng church to. Ang pera, para siyang alak, para siyang yosi, para siyang drugs. Nakaka-addict. Kaya nga sabi sa Bible, the root of all, for the money is the root of all evil. The love of money, yes. The love of money. Hindi talaga yung pera. Pero yung pera, pwede kanyang tuksuhin na ma-addict ka sa kanya. Nagigets po ba natin? Next po. Pag may pera ka, eto, tingnan nyo to. Para naman yan sa pamilya mo at sa church. Diba? Sasabihin ng kaaway sa'yo, ayan, yung magtrabaho ka, gawin mo yan. Para naman yan sa pamilya mo. At yun din yung akala natin. Wag muna kayo tumingin sa picture, sa akin muna kayo tumingin. Yun din yung akala natin eh. Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Ito ginagawa ko to para sa pamilya ko. Ito gusto ko makatulong sa church. Pero pagdating ng sahod, nasa ng pera mo?
ba? Nasa inuman, ikaw pataya. Nasa bisyo. Di ba? Magkano ang yosi ngayon? Di ko alam saan nyo kinukuha yung pera nyo. Magkano isang case ngayon? Tapos sa bahay, walang pera. Sabihin nyo, wala kaming pera. Eh, paano ginamit mo na? Binili mo ng bisyo mo. Diba? Para sa pamilya, pero yung pamilya walang makain. Itlog lang ang ulam. Bakit? May pambili ka ng alak, wala kang pambiling manok? Wawa naman yung mga kapamilya mo. Diba? Ano pa? O ano na namang i-add to cart mo today? Pag may sahod, lahat na naka-add to cart, go, 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 go! Kahit walang free shipping, sige lang. Diba? Lahat ng gusto mo, bibilin mo. Tapos sasabihin, wala kaming pera. Kahit kailan, di ka nagkulang. Kakanta na lang ng ganun kasi naubos na yung pera. Diba? Ano pa? Di ka naman nagtatights. Sabi mo, magtatrabaho ka para makapag-tights ka. Nung binigay ni Lord yung trabaho, nasan na yung tithes? Buti na lang yung iba, ay pass, hindi ako yan. Tither ako. I'm a tither. Ayan, grabe. Alam nyo, hindi ko alam, ito pa rin ba yung latest games ngayon? Hindi na, ano na? Ayan pa rin. Di ba sa Mobile Legend, naglalabas ng pera? Diamonds. Ha? Di ko alam, di kasi ako naglalaro. Wala akong idea eh. Pero hindi lang to, makinig na, ang saya nating lahat kasi lahat nakaka-relate. Kitang-kita yung mga hindi lang sa atin, pero may mga kakilala tayong ganito, di ba, na dahil, alam nyo, meron po kong mga kakilala na dahil sa games, nakukuha nilang magnakaw. Para lang, pati lahat, para may mapang-inom, may mapangsugal, nagagawa nila yon. Ganun ka nakakatakot. Ngayon ko lang nakita yon. Ganun nakakatakot pagka hindi mo nakita yung ginagawa ng kaaway sa'yo financially. Tingnan niyo po itong verse na to. May mga points po tayong pag-uusapan. Una, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga sakim at mayayabang. Yung sakim at mayayabang. Yung iba kasi, unahin ko na yung mayabang, yung iba gusto lang magyabang. Gusto lang maipamukha sa iba na meron siya. No? Kaya nauubos. Pero yung iba naman, hindi naman mayabang, pero sakim. Gusto niya ng more. Hindi siya nakukontento. Ayan. Tingnan niyo yung nangyayari dahil sa pera. Alam mo ba, nakakawala ng kaligtasan yung kasakiman? Sino ligtas na? Walang ligtas dito. Magpo-4SL na lang muna ako. Wala. Sino yung ligtas po dito? Amen. Di ba? Tinanggap natin si Jesus. Di ba? Sa buhay natin, sa puso natin. Pero minsan, dahil sa kasakiman natin sa pera, o dahil hindi natin hinayaan, o hindi natin pinigilan yung kaaway na tuksuhin tayo pagdating sa finances, yung kaligtasan na yun pwedeng mawala sa atin. Tingnan nyo to, ano yung naka-underline? Nagnanakaw, ano pa? Sakim, naglalasing. Baka meron pa naglalasing dito, daliin na rin natin, Baka may nanlalait pa rin dito ng kapwa. Ano pa? O nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi nakakapasok sa langit ang mga sakim at nagnanakaw at nandaraya. Yung iba nakukuha ding mandaya dahil sa pera. Sa trabaho, di ba? Tama po. Sa gobyerno. Sa mga dapat bayaran, nandadaya tayo. Ano yung nandaraya? Kunwari walang babayaran pero dapat meron.
Sa mga nangungutang dyan na hindi nagbabayad, mandaraya kayo. Kunwari, nalimutan. Ay, nakalimutan na siguro yun. Ay, nakalimutan ko na may utang pala ako. Diba? Nakukuha po natin. Andiyan pa po ba? May kinakausap ba si Lord? Nakakapit pa ba kayo? Ano pa po yung kasunod? Ayan. Ang gahaman. Sige po, lahat tayo magbasa. 1, 2, 3. Ano po yung naka-underline? Walang kabuluhan. Bakit? Bakit natin gusto ng pera? Gusto nating masatisfy kung ano yung gusto natin, di ba? Kaya nga gusto mo ng pera. Pero ang problema, pag nagiging gahaman tayo, hindi ka nasasatisfy. Kahit nakuha mo na yung gusto mo pa rin. Hindi siya nawawala. Lagi kang naghahangad, hindi ka nasisiyahan. Kaya alam niyo, yung pera, maraming tao na mayaman, pero bakit sila? Gusto pa nila ng more. Ang dami-dami na nilang pera. 'Di ba? May kilala ba kayong ganun? Ang dami-dami ng pera, tapos nakukuha pa rin magnakaw, nakukuha pa rin mandaya, nakukuha pa rin maghanap ng mas more pa. Bakit? Meron silang, naging captive na sila ng kaaway. Kaya nakatali sila. Sa totoo lang tong message na to, naawa ako bigla sa mayayaman. Nakatali sila. More. Alam mo yun, pera. Puro pera na lang. Hindi na sila natuwa, hindi na sila nakontento, hindi na sila naging masaya. Pag meron na sila, more. Nakuha po ba natin? May kinakausap po ba si Lord? Tingnan niyo tong talata na to. Isang mabilisan lang, kasi alam nyo naman na to. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kwento ng mayaman at si Lazaro. 1, 2, 3. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ito yung sinasabi, bakit walang kabuluhan ang pagpapayaman. Mayaman ka nga sa lupa, pagdating naman ikaw ay namatay. Ni tubig hindi ka makainom. Sige, magpasasa ka sa juice, sa alak, kung ano mang gusto mong inumin habang nasa lupa ka. Pero pag nasa impyerno ka, ni tubig, ni patak lang. Galing sa daliri, gaano kakonti yung galing sa daliri na tubig? Diba? Gaano kakonti yun? Kahit yun lang, hindi mo matitikman. Nakuha po ba natin? Naintindihan natin? Kaya ayaw ni Lord na masyado tayong mapaghangad sa pera. Kasi ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Totoo lang. Sa oras na to, nakikita ko, most of us, na-experience mo to. Yung maayos naman yung intention mo nung una, gusto mo lang naman magkapera. Tapos nung nagkapera ka, gusto mo pa. Nagkapera ka ulit, gusto mo pa. Hindi mo alam kung paano gamitin, gastos dito, gastos dyan. Hanggang sa natali ka na ng pera. Nawala ka na kay Lord. May mga pa tayo. Next, ano yung point natin? God is talking to us right now. Ang message na to ay para sa'yo. Ano po yung nakalagay dito? Sapagkat madali pa sa isa ng kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Paano mo mapapasok ang kamelyo? Gaano kalaki yung kamelyo? Camel. Wala sa tayong camel dito eh.
Pero malaki yung camel. Di ba nakakita na ba kayo sa mga, malaki yung camel. Tapos yung ikaw nga, di ka magkasya sa karayom eh. Yung camel pa kaya. Di ba? Ibig sabihin, napakahirap. Bakit? Dati hindi ko ito naiintindihan. Ngayon lang siya naging maliwanag. Bakit? Kasi yung mayaman, oppress siya. Captive siya. Hawak siya ng kaaway. Sinusunod niya yung kaaway. Nasa kasalanan siya. Hindi lahat ng mayaman, lilinawin ko lang. Meron tayong right na motive. Kaya itong message na to, inaayos ni Lord, tinatanggal niya yung maling motibo kasi papalitan niya ng mabuting motibo next week. Kaya attend kayo next week. Ayan. Next week, ano naman yung tama. Pero ngayon kasi, kailangan maliwanag to na huwag nating nanasain. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sakim. Huwag ka nang magnasa ng higit pa. Ayan. Sabi sa letter B, may mga mayayamang ibinababa ng Diyos upang hindi sila mapahamak. Ito ay isang principle din ng Panginoon. Dahil concern sa atin si Lord, may mga dating may pera na binababa ni Lord. Yan. Basahin mo natin yung verse. Santiago 1:10 hanggang 11. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa. Ayan. Yung di ko alam sa Salen, sa English. Pero, ayun. Basta parang, pakibasa nga sa English. Parang may yan eh. Pakibasa yung mula verse 9. Ayan. Okay. Basahin natin. The brother of humble circumstances should boast in his exaltation. And then verse 10. But the one who is rich should boast in his humiliation. Yung mga mayayaman, binababa ni Lord, pinapahiya niya. Hindi para, yan, kasi buti nga sa'yo. Hindi ganon. Ha? Kaya wag tayong masaya sana pagka may mga kakilala kang mayaman na biglang bumagsak. Alam niyo yun, yung mga may kaya, milyon-milyon yung kinikita, tapos ngayon, may kita mo, ganito na lang kinakain, ganito na lang yung buhay nila. Hindi tayo dapat malungko, matuwa. Oo, hindi tayo dapat matuwa. Dapat malungkot tayo, dapat siguro maging masaya kasi inaayos sila ni Lord. Inaayos ng Lord yung buhay nila. Kasi tingnan nyo ito, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. So minsan, sino dito yung parang, siguro meron sa inyo naka-experience nung nagtatrabaho ka. Ang ganda ng sahod mo. Tapos biglang, nawala. Natanggal ka or naiba yung trabaho mo. Na, wala ka namang ginagawang masama. Ba't kaya nangyari yun sa'yo? Dati ganito yung kinikita mo, ngayon ganito na lang. Bakit? Kasi inaayos tayo ni Lord. Kasi ayaw niyang maging para kang damo. Sino gusto maging damo? Sino gusto maging bulaklak na nalalagas? Ayaw niya. Minsan kasi, di ba? Nakakalimot tayo kay Lord dahil sa pera. Kaya God is good. God is good. Sinesave niya yung soul ng mga taong ito. Wake up. Hindi pera ang kailangan mo. Ako. Sabi ng Panginoon. Ano pa po yung nakalagay dyan? May mga mahihirap na kapag nagkakaroon ng pera ay nakakalimot sa Diyos. Totoo po ba yan? Basahin natin yung verse. Unang Timoteo 6:10. Lahat po ay magbasa sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong at kagaya ng sabi ko, maraming Kristiyano nung walang trabaho, ang sipag-sipag sa church. Talagang bigay buhay. Take me! Sabi sa kanta natin kanina. Di ba?
Take me! Ganyan, taas kami. Talagang lahat ng oras nasa church, doon nagkatrabaho. Naku, napaka-common yan sa ROA. Nung nagkatrabaho, ano nangyari? Unti-unti yung devotion nawawala. Tapos yung attendance nawawala. Tapos hanggang sa hindi mo na nakita. Nalayo ng tuluyan. Totoo pala yun. Akala ko dati parang ano lang yun, parang wala, hindi ko alam kung bakit nila yung ginagawa. Pero nasa verse pala yun. Kapag gusto mong magpalaki ng pera, nakakawala pala talaga ng pananampalataya. Siguro dahil yung faith natin ay wala na kay Lord, nasa work na. 'Di ba? Hinahabol natin kung sino yung magbibigay sa atin ng gusto natin. Akala natin yun yung trabaho. Akala natin yun yung pera. 'Di ba po? Tama po ba? Andiyan pa ba kayo? Ginakausap pa ba si Lord? Lubog na ba? Pero nakakatuwa naman na sa church natin, meron din, kahit nagkatrabaho, hindi nawala kay Lord. Andito pa din. I'm so proud of those people. Wala sa 1 Timothy 6:10 yan. Talagang nagdire-diretso. Sabihin mo sa katabi mo, kaakbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pagpapalain tayo ni Lord at hindi tayo mawawala kay Lord. Amen. Sino gusto niyan? Amen. Kaya tingnan mo, kaya maraming kapighatian. Tingnan niyo po yung verse. Kasi nawala ka kay Lord. Yan linaw-linaw. Kaya madaming problema sa buhay na wala ka kasi kay Lord. Kaya bumalik ka na. Tapikin mo yung katabi mo, bumalik ka na. Huwag mo nang gawing Diyos-Diyosa ng pera. Amen. Sabi nga ni David, tingnan mo, si David mismo nagsabi nito. Isa to sa paborito kong verse. Ayan, sabi niya, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Sabi ni David, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Sabi niya, huwag mo akong masyadong payamanin, Lord. Yun yung prayer ni David. Ayokong maging masyadong mayaman kasi baka itakwil kita. Baka hindi na kita makilala. Hindi ko alam kung nalagay ko dito yung verse na no one can serve two masters. Ito pala, saktong-sakto. Letter D, may mga mahihirap na akala nila kapag yumaman sila ay hindi sila magbabago. Uy, hindi ako yan. Pag nagkatrabaho ako, pastora, talaga, pag nakapag-abroad ako, pastora, talagang pagka ako'y naapasok sa interview na yan, hindi talaga ako mawawala kay Lord. Sinabi din nila yan. Sinabi din nila yan. Tandaan mo, walang makakapaglingkod sa dalawa. Wala. Mamimili ka lang sa Diyos o sa kayamanan. Kaya sa mga nagtatrabaho, lalo yung mga nasa labas. Sino nagtatrabaho sa labas? Yung mga hindi work from home, yung marami kang nakakasalamuha, alam mo yun. Ayan. Ingatan mo yung faith mo. Sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo yung faith mo. Si Lord lang. Ayan, lagi yan, lagi, every day. Okay. Ayan. Eto, basahin natin. Isang pasada lang. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sino gustong mawasak ang buhay? Magsabi ng malakas na amen! Sino yun? Ayaw natin yan. Amen? Anong gagawin? Huwag, sabi mo sa katabi mo, huwag pagpapayaman ang inaatupag mo. Anong gagawin natin? Ayan. Ano po yung application? Number 1. Sino maraming tama, maraming lasog-lasog na yun. Lord, pastora, lasog-lasog na ako. Dami mong pana sa akin eh. Uy, tandaan nyo, hindi ko kayo pinaparinggan ha.
Si Lord ang nangungusap sa inyo. Ginagamit lang po niya ang salita ng Diyos. Lahat ng sinasabi natin dito ay galing sa Word of God. And if God is speaking to you, then praise God. Diba? Kasi gusto niya ma-save tayo. Amen? Amen. So eto na. Sino ulit maraming tama? Sino uuwing duguan? Basahin natin. Ano yung application? Tignan ang sarili kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Pastora, bakit yan? Parang ang layo naman sa financial niyan. Pero ito yung tinuro sa akin ng Panginoon. Kaya natin dinidesire ng money. Kasi akala natin, yun yung value natin. Yun yung halaga ng buhay natin. Tingnan niyo po ito. Kadalasan ng gustong yumaman sa mata ng tao ay may low self-esteem issues. Ano ibig sabihin nun? Pag yumaman ako, hindi na nila ako sasaktan o hahamakin. Meron tayong ganong mind deception na nilagay ng kaaway. Pag yumaman ako, hindi na magiging mababa ang tingin ko sa sarili ko. Umasenso ako, hindi ako nanatiling mahirap. Pag yumaman ako, igagalang nila ako. Ito yung mga maling nilalagay ng kaaway sa isip natin, na ang maging value natin, at sa mundo, makikita mo yan. Sa mundo. Diba? Nilalagay ng kaaway sa mata ng mga tao na kapag mayaman ka, pag branded ang sapatos mo, pag branded ang damit mo, diba? Pag maganda, pag naka-iPhone ka, pag naka-kotse ka, iba ka. Ibang level mo. Na doon nakabase ang halaga natin. Pero meron akong tanong, doon ba sa mga ganoon? Sa mga naka-reach na? Doon ba sa mga kumikita na ng malalaki? Ganon pa rin ba ang tingin ng tao sa'yo? Meron pa rin mga taong mababa ang tingin sa'yo. Meron pa rin mga tao na humahamak sa'yo. Meron pa rin mga tao na ang tingin sa'yo mababa. So ano ibig sabihin nun? Hindi nakabase sa pera mo. Yung halaga mo. At hindi porket wala kang pera o konti lang yung pera mo, hindi ka na mahalaga. Alam mo kung saan nakabase yung halaga mo? Sa buhay ng Panginoong Jesus. Na hindi matutumbasan ng kahit milyon, bilyon, trilyon. Isang Diyos ang mamatay para sa'yo. Isang Diyos ang dumanak ang dugo para sa'yo. Yung mayaman, bibigyan kita ng pera. Pera ba gusto mo? Eto. Sige yan. Pero si Jesus, eto halaga mo. Sa oras na to, magpapaano lang ako sa Lord. Nagpapakapagod ka para sa pera. Hindi ka natutulog. Ilang oras lang yung tulog mo para sa pera. Punong-puno na ng stress yung buhay mo dahil sa pera. Pero ano yung binibigay sa'yo? Katiting. Hindi worth it ng pagod mo, yung kinikita mo. Hindi worth it ng stress, ng isip mo, ng puso mo. Hindi sapat. Kasi minsan darating sa'yo na parang, ganito ba ako kahalaga? Ito lang ba yung halaga ko? Ganito lang? Lahat ng nilabas ko, ito lang yung kikitain ko? Pero mo sinasabi sa'yo ng Lord ngayon, hindi yan ang halaga mo. Ang halaga mo ay katumbas ng buhay ko. Tingnan po natin itong verse na to. Ang kahalagahan ng kaluluwa mo ay hindi matutumbasan ng pera kung hindi ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Kanina nagkaroon ako ng vision kasi ngayon, sa totoo lang, hindi ako nakatulog kagabi. May parang 5 hours lang yung tulog ko. Tapos nag-pray ako, nililid ako ng Lord na mag-pray. Tapos nahihilo ako, sakit ng ulo ko. Kahapon, masuka-suka ako dahil sa kahapon, sa init, ganyan. Pero nagsaserve ako ngayon. Umiyak ako kay Lord kanina, nag-worship ako dun sa alabaster jar. Nung nakayuko akong ganyan, parang pinakita sa akin ng Lord,
na ang tumutulo sa akin, luha lang. Ang tumutulo sa akin, pawis lang. Pero yung paa ng Lord, ang tumutulo sa kanya, dugo. Hindi kayang ikumpara ng luha ko, ng pawis ko, yung dugo niya na dumadanak sa paa niya para sa akin, para sa ating lahat. Kaya sana ito yung message, ito yung application natin. Huwag mo ibase yung value ng buhay mo sa pera. Mas mahalaga ka sa, yung value mo, hindi bilyon. Hindi ka tumbas ng kinikita mo ngayon. At hindi kailanman matutumbasan kahit gaano pa kalaki kitain mo. Kahit maging CEO ka, kahit maging milyonaryo ka. Tandaan mo, hindi doon nakabase. Para kung sakaling mawala man yung pera mo, ngayon wala kang pera, feeling mo lost ka. Darating yung panahon, magkakapera ka ulit, mawawala ulit. Pero magkakapera, mawawala. And the cycle goes on. Pero hindi nababago yung pagtingin mo sa sarili mo. Kasi tinitignan mo yung sarili mo kung paano ka tinitignan ni Jesus. Amen? May pera ka o wala, you're complete. Amen? O sige, okay. O may pangkain. O sige, okay. May pang milk tea. Okay. O wala, okay lang. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba sabi niya, masaya. Yung Philippians 4 verse 12 ba yun? Sabi niya, kung meron man ako o wala, okay lang. I learned to be content. Nandyan ba yun? Natuto akong maging kontento. Hindi siya masyadong affected kung may pera man siya o wala. Ayan, thank you. I know both how to have a little and I know how to have a lot. Okay lang, madaming pera, okay lang din wala. Sabi niya, in any and all circumstances, I have learned the secret of being content, whether well-fed or hungry, whether in abundance or in need. And it also comes kahit sa mga pamilyadong tao. Minsan kasi pag pamilyado ka, syempre iniisip mo yung anak mo, di ba? Tama ba? Pero ako, gusto ko si Kai na maging ganito din. Ayoko yung anak ko maluho. Alam mo yun, yung parang hindi siya mabubuhay pagka walang chicken. Alam mo yun? Pag walang juice, walang soft drinks, walang Chucky. Kaya sinasanay, alam mo yun, parang kung ano yung meron dyan, anak, yan yung ano natin. Kung meron tayong pang milk tea, sige, mag-milk tea tayo. Kung wala, okay lang. Hindi tayo, may mga batang gano'n, no? Pagka di makuha yung gusto nagwawala. No? Hindi lang sa atin, dumadaloy sa pamilya natin. We are content. Kasi hindi doon nakadepende yung life natin, yung value natin. Amen? And number 2, sorry OT ako, pero nilid lang ako sabihin lahat ng yun. Wala yun sa message natin, pero baka may kinakausap si Lord. Magkaroon ng kahabagan sa mayayaman at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Itong message na to ay din sa akin, nag-open ng mata ko sa mga mayayaman. Kasi di ba ang hirap nilang hayuan? Parang isip mo, parang mamatahin ka nila, gano'n. Kasi nakapagtapos sila, English po, kining dollar sila, di ba? Baka mamaya, tingnan ka, wala ulo hanggang pa, sino ka? Di ba? Pero alam mo yun, nung nakita ko itong message na to, na ako sa kanila, naawa ako. And nakakaawa din, kung ang lahat pala ng Kristiyano ay gano'n ang tingin sa mga mayayaman. Kung walang aabot sa kanila, kawawa naman sila. Ang hirap nga nilang pumasok sa butas ng harayom, di ba? Ang hirap nga pumasok sa kaharian ng Diyos, tapos wala pang maghahayo. Wala pang mag-share ng gospel sa kanila. Kaya ngayon, itong church kasi natin, nag-evangelize tayo, amen. So ito ay call din sa atin. Hindi lang yung i-evangelize. Di ba, meron tayong evangelism weekly. Natatawa na si Tita Vicky, wala pa nga.
Hindi lang yung mga i-evangelize natin, yung mga alam nating kaya natin. Ay, ito bata. Ito youth. Kaya to, kaya. Hayuan natin yung mga, yung mga mayayaman. O, iba lang, konti lang yun nag-amen. Hayuan natin yung mga boss mo. O, parang konti lang Hayuan natin yung mga nakaka-LL nating kapitbahay. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Amen? And nakakalungkot na they are oppressed. Baka hindi natin alam, naghihintay lang pala sila ng merong kakatok na magsasabi sa kanila na may kalayaan kay Jesus Christ. Hindi mo kailangang matali sa pera, sa mga utang at kung ano-ano pa. Pwede kang palayain ni Lord dyan. Amen? Amen. Patang konti na ng mga amen nyo. Ha? Sabihin mo nga sa katabi mo, hayuan natin yung boss mo. Ito lang pala. Huwag mo na ako isali. Hayuan natin yung mga boss. Di ba? Let's save the bosses. Amen po. Amen. Ayan, lalo na share the gospel yung week natin. Ayan, kawawa naman sila. Amen po. Amen. Sino gusto magpagamit para mahayuan ng mga mayayaman? Amen. Naniniwala ko na magfo-flow yan. Bakit? Kasi tama yung motive natin. Gusto nating ma-save sila. Yung iba kasing church hayuan nating mayayaman para malaki yung tithes. Hayuan natin mayayaman para mapagawa yung church natin. Di ganon. Hayuan natin yung mayayaman para maligtas din sila. Para makalaya sila sa opresyon ng kaaway. Amen? Mahalaga din sila. Mahalaga din yung kaluluwa nila. Amen po? Kaya itong message na to, yung iba sa inyo, bago, yung iba, matatagal na, pero lahat tayo ay tinawag upang maghayo at abutin ang mga kaluluwa sa labas. Magpapayaman tayo, hindi para abutin yung magkakotse at kung ano-ano pa, kasi magkakaroon din na tayo nun sa langit. Sabi po dito, baka nakakalimutan natin kung sino yung boyfriend mo. Sino ba yung kabetrothal mo? Sino yung ka-engage mo? Si Jesus. Mahirap ba si Jesus? Kanino sino ulit mapapakasalan mo? Sino ulit yung makakasama mo habang buhay? Anong meron? May kotse ba si Jesus? Lahat. Anong gusto mo? Planeta? Diba? Anong star gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Diba? Ilang floor? 1,000 floor ba gusto mo? Diba? Lahat ng gusto mo. Gusto mo yung toilet mo, ginto. Diba? Pag nag-flush ka, may mga gold dust na gumaganon. Diba? Ilang katulong ba gusto mo? Mga 645, di ba? Pagdating sa langit, napakayaman lang naman ng Panginoon natin. Kaya ngayon, habang nasa lupa tayo, wag tayong maging kawangis ng mundo. Amen po ba? Hayaan natin sila magpayaman. Bahala kayo dyan, pero ako, uunahin ko magpayaman sa kaharian ng Diyos. Kasi alam ko, sa langit, hindi nabubulok yung mga kotse. Di ko nga alam kung may kotse doon kasi lumilipad ata tayo doon. Diba? Hindi nabubulok. Ha? Yeah, may white horse tayo doon. Yung mga yero-yero dito mapapalit-palit lang, diba? Pero sa langit, yung mga yero hindi nabubulok. Kasi ginto lahat. Amen? Amen. Sabi nga sa Bible, huwag kang mag-impok dito sa lupa na kinakain lang ng mga moth, where moths and rust destroy. Mag-impok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi nabubulok yung mga kayamanan doon. Amen po. Amen. Sa langit, mayaman tayong lahat. Amen. Walang mahirap doon. Lahat ng gusto mong kainin, gusto mo ng milk tea na galon. Sige, lumaklak ka ng milk tea. Diba? Doon, mag-samgyup ka hanggang sa masuka ka sa dami ng bacon o beef gusto mong kainin. Sige. Diba? Doon sa habang buhay yun. Diba? Hanggang tumanda ka na, lahat ng gusto mong kainin. Diba? Sige po, tayo tayong lahat. Ang ganda ng awit natin ngayon, bagong kanta to. Sobrang natouch ako dito sa lyrics. Sabi niya, paki-flash nga po. Makamtan kuman. Tingnan niyo to. Makinig na lahat. Ayan. Sabi po,
makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, hungkag pa rin ang puso ko. Sabi sa chorus, ikaw ang yamang hinahangad. Ito sana yung maging desire ng heart natin. Amen? Amen. Sino dito, sinasabi niya sa pera, lumayo ka sa akin. Hindi ikaw ang kayaman. Hindi naman lumayo na parang wala ka ng pera, no? Mali pala, mali. Hindi na siya yung king, di ba? Parang dati kasi, yung corona, nasa pera, di ba? Nasa mga blue, ayan, yung mga blue na money. Ayan, tinatawag ka nila, come here, di ba? Inaakit ka ng mga thousand eh. Pero ngayon, yung corona, ibibigay na natin kay Jesus. Amen? Siya yung kayamanan natin. Sabi niyan, ikaw ang yamang hinahangad. Ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. So sa lahat ng gustong umawit niya sa oras na to, I believe sa pagkanta pa lang natin, magmi-minister na si Lord. Pero bago yun, sige, yumuko muna tayo. Humingi muna tayo ng tawad. Panginoon, patawarin niyo po ako kung hindi ikaw ang kayamanan ko. Patawarin niyo po ako kung naghahangad ako ng mga bagay dito sa mundong to. Patawarin niyo ko kung nakalimot ako sa'yo, kung nalayo ako sa'yo. Sa oras na to, sige po maging honest tayo sa harapan ng Diyos. Hindi ka niya huhusgahan. Kapag nakita mo na napalayo ka, totoo yan, totoo po yung message, ako po yun. Inaamin mo, ako po yun. Sorry Lord, patawarin mo ko. Masyado akong naging abala sa trabaho, masyado akong naging abala sa pinansyal kong buhay. Nalayo ako sa'yo. Patawarin mo ako. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo sa oras na to, Panginoon. Salamat din sa pagpapahalaga mo sa akin, Jesus Christ. Sige po, mag-thank you ka kay Jesus. Thank you, Jesus, na ang value ko ay ang dugo mo, ay ang buhay mo. Hindi ko deserve yung buhay mo. Hindi naman ako mabait, hindi naman ako mabuti. Pero namatay ka sa krus at nag-alay ng dugo mo para sa akin. Salamat. Sa oras na to, ako po yung magpe-pray sa inyo. Lord, I pray sa oras na to na hindi mawala yung word na yung value ng soul nila ay yung dugo mo. Ano man yung mangyari sa finances ng bawat isa, Lord, I pray na makita nila lagi kung gaano sila kahalaga. Gaano kahalaga yung soul nila. Na ayaw mo silang mapunta sa impyerno. At dahil ayaw mo silang mapunta sa impyerno, binigay mo yung buhay mo para sa kanila. Magkaroon man sila, mawalan man sila, dumami ng pera nila, kulangin sila. Pero sa lahat ng ito, Lord, pakita mo na mahal mo sila. Pakita mo na mayaman sila dahil minahal mo sila. Sa oras pong ito, awitin natin tong awit na to. Minsan pa. Sa mundo. Sige, sabihin natin yan kay Lord.
yamang hinahangad. Ikaw ang yamang hinahangad. Yes, Jesus. Ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad. Ang pangarap kong sasapat. Sige po, awitin lang natin. Nararamdaman ko si Lord sa oras na to. Panginoon, Sige po, sabihin natin siya. Sabihin natin to sa Panginoon. sa yaman ng mundo, higit sa luho at ginang ito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, Ikaw ang yamang hinahangad. ikaw ang yaman ko, Panginoon. Sige po, ikaw ang yamang hinahangad. Ikaw ang yamang hinahangad. Yes, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin to, Jesus. Panginoon. Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad. Pangarap kong sasapat, Panginoon. Sige po, sabihin lang natin to. Nakikita ni Lord yung ating pag-awit sa Kanya. Pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad. yamang hinahangad. Pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad. Ang pangarap kong sasapat, Amen. Panginoon. Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad. pangarap kong sasapat, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus. Sa oras na to, gusto ng Panginoon palayain yung bawat isa sa pag-desire natin na siya yung piliin natin, na yung maging kayamanan natin. Kaya sa oras na to, sa lahat ng pumipili na maging kayamanan niya yung Panginoong Jesus, lumapit po tayo sa harapan. Sige, lapit po tayo sa harapan. Nakikita ko, these people, yung mga lumalapit sa harapan, Jesus will set you free. Jesus will set you free. Palalayain ka ng Panginoong Jesus. Sa ano kasi yun parang prophetic gesture. Sige po, lalapit na lang po para may mag-pray po sa inyo. Sige po, pag-pray natin sila, mga leaders, pag-pray po natin. Freedom po, kalayaan, ipag-pray natin sa kanila. Kalayaan sa pinansyal. Kalayaan sa kasakiman, kung ano man yung ginawa ng kaaway. Sige po, pag-pray natin sila. Meron sa kanila na talagang grabe yung consequence dahil sa ginawa ng kaaway sa kanila. Lord, pag-pray natin yung mga taong ito. I-restore ng Panginoon lahat ng ninakaw sa kanila ng kaaway in the name of Jesus. Sino yung online intercessor natin po? Online intercessor. Para mapag-pray yung mga nasa online, wait lang po. May magpe-pray po para sa inyo. Mga leaders, discern po natin kung ano yung sitwasyon nila ngayon. In the name of Jesus. Specifically, gusto ko ipag-pray yung mga nagkabaon-baon sa utang. Tapos gustong magbago. Lord, nilalapit ko sa'yo yung mga taong ito, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, naniniwala po ako na walang imposible sa'yo, Panginoon.
sa desire nila na unahin ka, sa desire nila na ikaw na yung maging Diyos nila, Panginoon. Lord, patunayan mo yung sarili mo po sa oras na ito, simula sa araw na ito, Panginoon. Mababayaran po lahat ng mga utang ng mga taong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Lord, i-bless mo sila ulit, Panginoon, at mag-glorify ka na sa buhay nila simula ngayon, in the name of Jesus. Kahit hindi man ito directly, ito man ay gawa ng kapamilya nila, in the name of Jesus. Lord, I pray na ito ay mag-flow sa buong pamilya nila sa pangalan ni Jesus. Pakita mo, O Diyos, na ikaw ay Diyos na mahabagin, ikaw ay Diyos na nagpapatawad sa lahat ng mga nagkakasala at nagsisisi, Panginoon, sa lahat ng lumalapit sa iyo. Give them a new chance today, O Lord. Paramdam mo yung peace that transcends all understanding sa oras na to, in the name of Jesus. Sino po yung online intercessor? Abot ko lang yung mic. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, God. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, yung mga nasa online sa oras na ito, God. Hallelujah. Sino man po yung mga nasa online, nakasama namin, oh Lord, nasa man silang lugar, ano man ang ginagawa nila, Panginoon, sa oras na ito. Lord, dinadalangin ko, oh God, na una kanilang hanapin, Panginoon, higit sa mga kayamanan, higit sa mga blessings, Panginoon, ay mauna kanilang hanapin, oh Lord God. Maging maayos yung kanilang mga puso. Hindi sila magtiwala sa kanilang mga sarili, Panginoon, pero magtiwala sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hindi sila magtiwala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pera, pero sa iyo sila magtiwala, Panginoon. Lord God, I pray kung sino man yung nahihirapan sa kanila sa oras na ito, sa financial, Panginoon, nire-rebuke namin yung poverty, oh God, yung wrong mindset, in Jesus' name, and I pray, oh Lord, na maging malaya sila sa oppression, sa anxiety, Panginoon, sa pagtingin nila, Panginoon, na ang kahalagahan nila ay nasa pera, in Jesus' name, dahil ang totoong kahalagahan nila ay nasa iyo, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang bawat isa sa kanila ay mahalaga, Panginoon. I pray na makita nila yon, oh Lord God, na hindi man nila matupad yung mga pangarap nila dito sa lupa, Panginoon, ay makakasama mo naman sila sa langit. I pray na maging kontento sila, Panginoon, makontento sila, knowing na pagdating mo, Panginoon, ay makakasama kanila, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah, Lord God. I pray na anumang mga struggles nila, mga paghihirap nila, Panginoon, yung mga personal nilang pinagdadaanan, low self-esteem, dahil sa mundong ito, I pray, Panginoon, na makita nila, Lord God, na yung love, yung value, Panginoon, ay matatagpuan sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah. Maraming salamat. I bless them, oh Lord God. Naniniwala kami, Lord God, sa sinabi mo sa iyong salita, na if we seek you, if we seek God and His righteousness, Lord, your kingdom and your righteousness, and all these things will be added unto us. So Lord, naniniwala ako na pagpapalain mo sila, Panginoon, kapag naging maayos yung aming mga puso, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Salamat po, God. Pagpalain mo po sila, O Lord. And I pray na simula ngayon ay magkaroon sila ng kapayapaan, Panginoon, sa kanilang future, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Sa kanilang pamilya, Panginoon, para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga pag-aaral. We pray for peace, Panginoon, para sa kanila. Thank you, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Awitan po natin ang Panginoon. Sa lahat ng pinalaya, sa lahat ng bless na, sa lahat ng hindi na nakatali sa nakaraan, sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang yamang hinahangad. Yes, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang yamang hinahangad, pagkalap kong sasapat. Panginoon.
Hallelujah. Lord, bilang isang church, kami rin po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang aming kayamanan, Panginoon. Hallelujah. Hinahangad namin ang pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Para sa pamilya ng bawat isa, para sa church na to, para sa mga kaluluwa, Panginoon, na nais mong dalhin sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, patuloy mong ingatan ang puso ng bawat isa, Panginoon, na hindi po kami maging gahaman, hindi kami maging sakim, Panginoon, na magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, kahit na kami nagtatrabaho, Panginoon, kahit na kami nagnenegosyo, Panginoon, kahit na kami nag-aaral, Panginoon, hallelujah, kahit na gumagawa kami ng mga bagay dito sa mundo, pero sa lahat ng ito, Panginoon, nasa iyo ang aming mga mata, ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang aming nais, Panginoon. Hindi kami makakalimot. Lagi ikaw ang hahanapin namin, Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi nakabase ang aming buhay sa salapi, kundi dahil sa iyong dugo na dumanak para sa amin. Salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagtanghal at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po. Ngayon, tayo po ay dadako sa pagpapatotoo. Sino po sa atin? Kahit isa lang po. Sino po yung gustong mag-testimony? Ayan, Sen. Sige po. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Sa mabilis lang po testimony para sa nangyari 5 months ago. 5 months ago po nalaman namin na si nanay mayroong bukol sa right breast. So, hindi po namin alam yung gagawin namin kasi first time nangyari sa buhay namin yung ganun. And bakit kay nanay? Sabi ko kay Lord, bakit kay nanay? Faithful sa'yo si nanay. Kung kailan lumapit sa'yo si nanay, saka mo siya ganyan. Yung alam mo, binigyan siya ng, basta yun yung pinakamabigat na problema na dumaan sa family namin. Sabi ko, siya yung dapat sa amin eh. O kaya kay tatay. O kaya sa akin. Pero ba't kay nanay? Tapos, yun. Isang araw, dinala namin siya sa hospital sa San Fernando. Bali, 3 weeks na yung nakakalipas. To be exact. Ngayong araw na to. Sa 3 weeks na yun, thrice din na-cancel yung operation niya. Kasi, nagkaroon siya ng tubig sa baga. Sabi ko, Lord, bet may gano'n na naman. Meron na siya dito. Meron pa siya sa baga. Tapos, suspected na may bukol din siya sa liver. Tapos, second week na namin. Sobrang putla ng dugo niya. Tapos, itong pinakamasakit sa lahat. Bumagsak yung potassium ni nanay. Tapos sabi ko, Lord, pag ganun yung gagawin mo sa taong faithful sa'yo, hindi na ako magiging faithful sa'yo. Hindi ka mabuti. Hindi ka naging mabuti sa kanya, pero siya naging mabuti sa'yo. Galit na galit ako sa kanya. Pero, kahapon, lumabas yung resulta ng x-ray ni nanay.
Wala siyang tubig sa baga. Yung ultrasound niya, wala siyang bukol sa atay. Yung dugo niya, imbis na 8 bags, 2 bags lang yung ginamit sa kanya. Yung potassium niya, 9 cycle. Napakasakit. Parang sinusunog yung braso. Imagine niyo yung braso niya. Kasi bawal siyang lagyan dito sa right side kasi dito yung o-opera. Napakasakit. Napakadami niyang swero. 6 sa isang braso. Ayun. Gusto niyo bang malaman kung mabuti talaga yung Diyos? Panoorin niyo yun. Gandang umaga sa inyo lahat. Kamusta na kayo diyan? Nagpapagaling na lang. Salamat sa lahat na pray sa akin. Nakaraos ako sa operation. Kaya pintang kagulas na. Sinamahan ako ng Dala, di ba naman ulas pink. Okay na po. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ni Tita Ne. So, sa mga hindi po nakakaalam, pinagpipray po natin si Tita Ne. Matagal na pong niya to, naging binabattle po niya. At yung buong church ay nananalangin para sa kanya. At masarap makita na okay na siya. And nakakaano din kay Sen na nga ako sa kanya kasi bilang isang kapamilya, ayan mga kapamilya ni Tita Ne na nandito, mahirap din talaga yung pinagdaanan niya. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi nga ni Sen, sa katapatan niya, sa mga nananalangin para kay Tita Ne, okay na siya ngayon. Thank you, Lord. Grabe yung miracle din, kasi lahat inayos niya. Lahat, walang, eto lang aayusin, tapos yung iba hindi. Pero lahat inayos niya. Thank you, Lord, sa Diyos ang lahat ng papuri. Pwede pa natin ipag-pray pa si Tita Ne para ma-complete recovery na talaga at makasama na natin siya. Matagal na rin siyang uma-attend dito. Nagkaroon lang talaga ng problem yung health niya. Pero claim natin na makasama na natin siya very, very soon. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa miracle na ginawa mo kay Tita Ne. Salamat. Alam ko po na meron kang tinuturo sa bawat isa, Lord, sa mga kapamilya, Panginoon. At salamat na hindi mo hinayaang magtagumpay ang gawa ng kaaway sa kanyang family, Panginoon. Salamat, O Diyos, na pinagaling mo si Tita Ne, Panginoon. Naniniwala kami na bagamat siya ay naoperahan, bagamat may mga doktor, pero ikaw ang kumilos, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang naglakip-lakip ng lahat ng mga bagay para siya ay gumaling, Panginoon. Binibigay namin sa iyo lahat ng glory, Panginoon. And Lord, patuloy namin siyang dinudulog sa iyo na patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan, Panginoon, ng pag-asa, O Diyos, na sa panibagong buhay na binigay mo sa kanya, Panginoon, ay ang kanyang buhay ay magsilbing patotoo na ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. We pray na gamitin mo tong testimony na ito, Panginoon, upang marami pa ang maligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay niya, ay mga kapamilya niya, Panginoon. Hallelujah. Yung mga dalangin ng puso niya, Panginoon, ay maganap sa pangalawang chance na binigay mo sa kanyang buhay, O God. Salamat. We pray for strength, O Lord, complete recovery. Hallelujah, na maging masigla siya, Panginoon, maging malakas, makain niya yung mga dapat niyang kainin, Panginoon. Lahat ng mga para ma-restore siya, Panginoon, ay magawa po niyang lahat sa tulong mo, Panginoon. Salamat po. Huwag po niya maramdaman na siya ay mag-isa o malungkot.
Maramdaman niya lagi na nandito po ang church, nandito yung family niya, nandyan ka higit sa lahat para sa kanya. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po lahat ay tumayo. Amen. Sinong hindi nasakim? Ayan, let's be excited po next week kasi next week ang pag-uusapan naman natin, ano yung tamang motibo. Ayan, para talagang pagpalain tayo ng Panginoon financially. So sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless po sa mga nasa online. Ayun, magpipicture lang daw po. Yan, stay put muna.